Yoaw! Kamusta mga pamangkin? Ako si Tito Daldal, ang titong madaldal, kung saan binubuksan natin ang kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Dito, hindi lang natin pinag-uusapan ang tagumpay, kundi pati ang mga pagsubok, pagkakamali, at kung paano nila nalampasan ang lahat para marating ang tuktok. Kaya kung hilig mong makinig sa mga kwento ng inspirasyon, mula artista, atleta, henyo, hanggang sa mga kontrobersyal na personalidad, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Ngayong video, samahan niyo akong pagkwentuhan si Mark Jason Warneculahewa, na mas kilala natin bilang Makagago. Paano siya nagsimula, anong pinagdaanan niya, at paano siya nagbago? Alam mo ba na ang tinaguriang Disc King ng Pilipinas ay nagmula lang sa isang simpleng buhay sa Laguna? Pero dahil sa kanyang tapang at pagiging totoo sa social media, sumikat siya ng sobra. Ipinanganak si Mark Jason Warneculahewa noong October 26, 1991, sa San Pablo City, Laguna. May lahing Sri Lankan ang kanyang ama. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya, at bagamat hindi pa kilala noon, lumitaw na ang kanyang mapanuring personalidad sa murang edad. Noong 2012, sinimulan niya ang YouTube channel na Makagago Was Up Man. Unang content niya ay mga vlogs, sports commentary, at interaction sa ibang creators. Signature intro niya, Was Up Mga Kahombre. Sumikat agad dahil sa kanyang walang filter at prangkahang komentaryo. Tinaguri ang Disc King matapos gumawa ng mga diss tracks laban kina Francis M., Mike Swift, Enigma. Maraming flip-top rappers ang hindi siya kinilala at nag-boycott sa kanya. Kontrobersyal din siya online. Binanatan si Leng Altura, abortion at scandal issue, umabot pa sa cyber libel case na nadala kay Raffy Tulfo. Komento sa relasyon ni Zinab at Skostek Lee. Noong 2019, naging viral ang laban nila ni Price Tag sa sunugan, Bad Blood Rap Battle. Nagkaroon ng mainit na presscon at hamunan kasama sina Og Sacred at J. King. Sa sobrang tensyon, muntik nang magkaroon ng physical altercation, na lalong nagpataas sa kanyang kasikatan. 2020, nakabangga niya si Baknoy Glamour, matapos bastyusan ang mga tricycle drivers, at dito siya pinalakpakan ng masa. Kilala si Makagago sa pagtindig laban sa maling asal, kahit sa kapwa influencer. Noong 2021, unti-unti niyang binago ang content. Mas hinay-hinay ang tono, mas focus sa family life. Ibinahagi niya ang pagiging asawa at ama. May dalawang anak si MG, isang lalaki at isang babae, kasama ang kanyang misis na si Francesca Lopez. Marami ang nagsasabing nag-mature na si Makagago at may character development na talaga. Si Makagago ay patunay na ang social media persona ay hindi kailangang manatiling pareho magpakailanman. Mula sa pagiging Disc King ng YouTube, unti-unti niyang natutunan kung paano balansehin ang katotohanan, respeto, at personal na paglago. Ito ang kwento ng isang tao na hindi lang basta sumikat, kundi isang taong nagbago, natuto, at patuloy na nagbibigay ng epekto sa digital na mundo. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng mga iniidolo mo, mula kabataan, sa mga pagsubok, hanggang sa tagumpay at pagbabago, don't forget to like, subscribe, at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod naming videos. At kung may iniidolo kang gusto mong aming talakayin sa susunod, ay comment mo lang sa baba. Pati na rin kung gusto mong mapasama sa Tito Daldal shoutout sa next episode, ilagay mo lang ang pangalan mo at kung taga saan ka. Maraming salamat mga pamangkin, ako si Tito Daldal, at ito ang kwento sa likod ng pangalang Makagago. Hanggang sa susunod, I love you all.